may mga nagagalit po na nag-join kami sa Motivated 3x3. Gusto po namin yung program. Nag-apology din po kami kung may nababad vibes sa inyo. Nag-apology din po kami kung may nababad vibes sa inyo. Nag-apology din po kami kung may nababad vibes sa inyo. Alright mga kapenyo, pag-usapan naman natin itong ang public apology nito ni Rico Milehopper na kung saan humihingi nga siya ng paumanhin dito sa mga ka-Team Amazing nga nila na kung saan maraming ang nambabash o nagko-comment sa kanila ngayon na bakit nga raw nakipag-collab sila dito sa event neto ni Rendon Labrador na Motivated 3x3. Para sa akin mga kapenyo, no, ito yung sarili ko lang naman opinion. Para sa akin, wala naman po ako nakikitang mali sa ginawa ng PBA Moto Club. Unang-una, may unfinished business talaga itong si Gaku versus dito kay Rendon Labrador, which is napakaganda naman ng kinalabasan dahil wala naman nangyaring masama o hindi nagbardagulan lang sila neto ni Rendon Labrador at pinakita nila talaga yung skills, no, ng isang PBA player, no, para naman at least maramdaman din, no, nila Rendon Labrador kung gaano ba kagagaling o gaano ba kakalakas ang isang Gaku o ang mga PBA players, which is napakaganda naman talaga. Kaya para sa akin mga kapenyo, no, wag nyo nang i-bash ang PBA Moto Club or komenta ng hindi maganda kasi wala naman talaga silang ginawang hindi maganda at in-entertain lang nila tayo lahat. At tara mga kapenyo, mas mainam yan kung papakinggan natin mismo dito kay Rico. Amazing. Meron din kasing mga comment section na bakit daw namin pinatulan si Rendon Labrador. So again mga amazing, ang PBA Moto Club po will always accept challenge pagdating sa basketball. Oo. Kasi po kami po ay former basketball players. Yes. Kumbaga po, kahit 7 years retirement, kahit 10 years, 20 years, basta naging PBA player ka, kahit nakapikit ka, kaya mo maglaro ng basketball. Kahit mabagal ka na, or ano, kaya mo pa rin makipag-compete. So, matagal na po yung hamunan ni Rendon sa Kanigako. Unfortunately lang, ginawang 3x3. Pero para lang matuloy, okay, sumama po tayo sa event and yun nga po, na ano na natin, na-fulfill na natin yung one-on-one. Technically 3x3, pero technically parang one-on-one kasi lagi namin ibinibigay kay Jerwin para malaman ni Rendon na hindi mo basta-basta hamunin pag ex-professional basketball players. Kasi bread and butter namin yan eh. Nakita nyo. May punto, mga kapenyo yung sinasabi ni Rico rito, na para rin maintindihan ng isang Rendon Labrador na hindi mo pwedeng basta-basta talaga hamunin ng isang PBA player, lalo na kung normal player ka lang. Kasi talagang gaya nga ng sinabi dito ni Rico, no, talagang ano nila yan forte nila yan, no, kumbaga yan yung pinaghirapan nila, yan yung dream nila nung mga bata pa sila, no, kumbaga profesyon nila yan, kumbaga yan talaga yung kinarir nila hanggang sa pagtanda nila, hanggang ngayon mga kapenyo, hanggang ngayon na mga retired na sila, talagang ginagawa pa rin nila yung basketball. Ganun po nila kamahal, no, ang larong basketball. Kaya talagang mainam na rin yun, no. Para sa akin, mainam na talaga na naramdaman ni Rendon Labrador kung ano ba ang larong basketball talaga. Which is, na-realize din siguro ni Rendon Labrador yon dahil nga, kumbaga, nakaka-proud nga naman na makalaro mo ang isang mga PBA players, di ba? Kahit man sino siguro sa atin na mga normal lang na naglalaro ng basketball, talagang magiging proud tayo sa sarili natin, lalong-lalo na pagka nakalaban natin o nakalaro natin. Huwag na natin turing kalaban, nakalaro na lang itong mga to. Sobrang sarap sa pakiramdam na noon, mga kapenyo. Yun naman mga amazing, di ba? I think nag-trend, yung mga hindi pa napapanood, naglagay po tayo ng video sa YouTube channel natin. And makikita nyo po na kahit retired na yung Jerwin Gaku, hindi mo siya basta-basta mauurong, hindi mo siya basta-basta masyusyutan. Kasi nasa blood niya na yung basketball Kumbaga, naging bread and butter niya yung basketball. Parang ano to mga amazing, parang pag doktor ka, mga amazing, di ba? Pag hindi mo, di ba, kung pag hindi ka dalubhasa sa surgery ng puso, hindi ka pwede mag-surgery ng pampuso. Hindi ka pwedeng tumalon, tama. Ganun po sa basketball din. Pag hinamo mo yung mga professional basketball player, medyo mahirapan ka. Kaya kami mismo na-excite kami kasi medyo magaling manghamon si Rendon Kaya kami, na-excite din. Kasi pag hinahamon kami, especially si Jerwin Gaku nga yung hinamon before. Hindi, actually, ang story kasi, hinamon ni... So, bago simulan ni Rico ang story, syempre, itong mga PBA players natin, mahilig sa challenges to no? Even though nga sa mga ibang bansa, di ba, pumupunta
sila, nag-world tour sila. Kasi nga, may mga challenge sa kanila, may mga humahamon. Kahit naman noon, di ba, nung sa PBA Moto Club versus Mavs Phenomenal, talagang kita nyo naman, challenge ulit. Kaya hinarap nila, no? Kumbaga, yun ang sigaw ng mga tao eh. Si Rendon Labrador, gaya nga ng sabi nito ni Rico, malakas kasi maghamon o malakas mag-hype, no, etong si Rendon Labrador, kaya pinagbigyan din nila, which is napakaganda naman talaga dahil nakita rin nila na mahilig talaga si Rendon Labrador sa basketball, no, hindi naman siguro magpapa-event ng motivated 3v3 yan, kundi niya hilig ang basketball, di ba? At alam naman natin kahit wala pang motivated 3v3, sa Battle of YouTuber pa lang, ang laro na talaga ni Rendon Labrador is basketball. Real talk po yan, kahit po balikan nyo yung mga video ko 2 years, 3 years, 4 years ago, talagang makikita nyo doon na talagang ang hilig ni Rendon is basketball. Marami na pong humamo ng boxing dyan kay Rendon Labrador pero hindi yan pumalag. Pero pag basketball, papalag yan. Kahit pa sino yung iarap sa kanya. Kita nyo naman, kahit si Idol Mike Pingris, di ba? Pinapalagan niya. Ngayon, Jerwin Gaco. Hinamo ni Pingris si Rendon. Tapos nung gusto lumaban ni Rendon, hindi naman lumalaban si Ping. So, ang ginawa namin na sa club, si Jerwin Gaco muna ang hamunin niya. Kasi bago niya makalaban si Ping, dapat matalo niya muna si Jerwin Gaco. Yes. So, most likely, hindi niya naman nakatapat si Ping. Kasi kay Gaco nga, hindi siya umubre. Paano pa kaya sa legendary basketball player talaga, di ba? Pero, alam niyo mga kapengyo, masarap pa rin mapanood, no? Sana. Kung ako lang ang tatanungin, masarap pa rin mapanood ang Pingris versus Rendon. Kasi yan talaga yung unang naghamunan eh. Even doon na hindi nanalo si Rendon kay Gaco, para sa akin, mga kapengyo, no, masarap pa rin na mapanood, na makita sila na magtagpo, no, yung kanilang landas. Dahil alam naman natin, no, si Pingris talagang uminit talaga ang ulo ni Pingris dito kay Rendon nung mga panahon way back 2 years ago, no. Uminit talaga ang ulo ni Pingris dyan, kay Rendon. Pero sa ngayon, mga kapengyo, syempre, gaya nga nasabi ko, 2 years ago na yan. So, hindi naman mga bata na yan. Wala na yun. No? Para sa akin mas mainam lang na makita sana natin na makapaglaro rin silang dalawa bukod dito kay Jerwin Gaco. Kaya yun po ang story. Bakit naka-unfollow si Pingris at Cardona sa Instagram nyo, Boss Rico? Mga ka-amazing, hindi rin po namin alam. I think naghiwa-hiwalay na po kami ng team. Sila po naiwan sa Team Binyan. Kami po, focus po kami sa natin, commitment natin sa PBA Moto Club. So, wala po kaming idea kung bakit. But, sila po ang tanungin nyo. Sila Ping po at si Makmak, hindi po namin alam. Ayun. So, dito mga kapengyo, no, kumbaga, naka-unfollow pala, no, etong si Mark Pingris at si Makmak dito sa PBA Moto Club. Bakit kaya? Ba? Ano yan issue yan mga kapengyo Bakit kaya? O baka naman hindi talaga naka-follow etong si Pingris at si Makmak, no? Impossible naman na i-unfollow ni Pingris o ni Makmak etong sila Rico, no? Kasi alam naman natin mga kapengyo, magkakaibigan itong mga to, di ba? First, nag-apology ako dahil sa paglipat ng HQ. Next week po, available na po ulit. Pwede na uli kayong bumisit sa HQ next week. Sa Green Hills na po. Ang address po is 226 Wilson Street. So, malapit na po siya sa Green Hills. Walking distance lang sa Green Hills siya. Alright. So, hopefully, mabisita nyo kami doon. Second po, yung may mga nagagalit po na nag-join kami sa Motivated 3x3. Gusto po namin yung program. Nag-apology din po kami kung may nababad vibe sa inyo. But gusto po namin yung program. As a club. Nag-enjoy po kami doon. And nagustuhan namin yung program ni Rendon sa basketball. Tama. Dahil tayo po professional basketball player. We always promote yung basketball as an influence para sa mga kabataan natin. And yung pangatlo po, yung poverty porn, yung may mga nagagalit sa mga video ng act of random kindness namin. Kaya hopefully po mga amazing, patawarin nyo po kami doon sa tatlong problem namin. Hindi po namin yan lahat sinasadya. At hindi po namin kayo para magalit kayo sa amin or mainis or mawala yung support nyo sa club po natin dahil andito lang po tayo sa YouTube. Hindi po namin alam ginagawa namin. Hindi namin alam. Wala po kaming editor. Parang post video lang kami. So yan mga kapengyo, no, kita nyo naman humingi ng pasensya nga etong si Rico, no, sa lahat ng mga nagagalit nga raw at mga nambabash at mga nagko-comment na naman dito sa PBA Moto Club. Kahit wala naman talagang ginagawang masama ang PBA Moto Club, tao lang din yan Kung nakipag-collab man sila dito kay Rendon Labrador, wala naman po ako nakikitang masama doon, no? Kasi gaya nga ng sabi ni Rico, no, nasa dugo na nila,
nasa blood na nila ang basketball talaga. So kung saan man liga yan, no, wala namang masama, retire naman sila. So pwede silang sumali. Kung naaalala nyo sa Battle of YouTuber, si General Casimero, di ba, sasali rin sana. Kaso hindi nga siya pinayagan dahil nga professional boxer siya at active pa siya, no? Eto pa kaya, mga retired na. So, pwede na talaga sila na tumali kahit saan, no? Tao lang din yan, mga kapenyo. Gusto lang din nila na makapagbigay ng entertainment para sa atin lahat. So, kaya mga kapenyo, no? Sana talagang maayos na to sa paghingi ng apology ni Rico. Sana ma-realize din natin bago tayo mag-comment. Pag-isipan muna natin ng 10 beses kung nakakasakit ba tayo o hindi. Kaya mga kapenyo, maraming salamat at kita-kita na tayo sa mga susunod kong vlog.